Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Barko ng Pilipinas ang tinarget, pero dalawang barko ng China ang nagkabanggaan. Sa gitna yan ang pagtugis nila para sana bombahin ng tubig ang barko ng Philippine Coast Guard. Dambuhalang barko ng Chinese Navy ang isa sa mga humabol sa barko ng Pilipinas na mag-aabot sana ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nag-alok pa ng tulong ang PCG sa mga nagpalutang-lutang na Chinese crew. Pero imbes na tumugon, nagtangka muli ang China na manghabol. Sakay ng BRP Suluan, nakatutok live si Rafi Kima. Rafi. Nasaksihan nga natin mismo, Mel, Vicky, Emil, kung paano bumangga ang isang barko ng Chinese Coast Guard sa isang barko ng People's Liberation Army Navy dahil sa kakahabol dito sa ating sinasakyang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard habang papalapit kami sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Bago nito ay nakailang dangerous maneuver na yung dalawang barko ng China sa paghahangad na maharangan at maitaboy itong ating sinasakyang barko ng Philippine Coast Guard. Ganito na kalapit sa likuran ng BRP Suluan ang dalawang barko ng China habang pilit kaming hinahabol palapit sa Baho de Masinloc. Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Kalahating oras nang hinahabol ng CCG 3104 at PLA Navy 164 ang BRP Suluan habang patungo kami sa direksyon ng Baho de Masinloc para sa Kadiwa Mission. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit namang iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Ang patrolya ay bahagi ng regular na pag-iikot ng Philippine Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Kasama rin sa misyon kanina ay para ipaabot ang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Ang Baho de Masinloc pasok sa EEZ ng Pilipinas. Hindi na nakahabol kanina itong China Coast Guard Ship 3104 kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang humahabol sa amin at sinusubukang harangan yung paglapit namin sa Baho de Masinloc. Kita naman kung gaano katindi ang armas itong PLA Navy 164. Meron itong Gatling gun at meron itong kanyon sa harap. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukas na ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit kaming hinahabol. Makikita sa mapang ito ng aming dinaanan, ilang beses lumiko at nagpaikot-ikot ang BRP Suluan para maiwasan ang dalawang barko ng China. 10 kilometro bago kami makarating sa Baho de Masinloc, mas naging agresibo na ang dalawang dayuhang barko. Sa isang punto, ilang beses na silang muntik magbanggaan. Hanggang sa mangyari na ang hindi inaasahan. Nakatuno ang aming pansin sa papalapit na barko ng Chinese Coast Guard nang bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng Chinese Coast Guard. And there was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn, siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG 3104. Sa anggulong ito nakuha mula sa aking 360 camera, makikitang ang BRP Suluan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Mabilis lang nakalagpas ang barko ng Philippine Coast Guard, kaya mga barko ng China ang nagbanggaan. Makikita sa wasak ng nguso ng CCG 3104 kung gaano kalakas ang pagbangga nito. Ang mga Chinese Coast Guard personnel na nasa harap ng barko segundo bago ang banggaan nawala na sa deck. Hindi pa tiyak sa ngayon kung may nasaktang mga Chinese national. Ang PCG niradyohan ng Chinese Coast Guard para tumulong. This is PRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. I repeat, should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Ang Chinese naval ship naman, lalo pang naging agresibo sa paghabol. Ilang beses nitong pilit abutin ang likurang bahagi ng BRP Suluan at nagmamaniobrang tila mambabangga. Palayo na kami ngayon sa bahagi ng Baho de Masinloc at papunta na sa direksyon ng Zambales. Pero ngayon talagang mabilis pa rin yung takbo nitong PLA Navy at pilit kaming hinahabol. Pabalangan itong
crew ng BRP Suluan ay posibleng gusto na talaga kaming banggain itong PLA Navy. Matapos nga yung aksidente nila dun sa kanyang kasamahang China Coast Guard. Bumagal din kalaunan ng takbo ng Chinese Navy kaya ang crew ng BRP Suluan nakahinga na ng maluwag. Dito na nakita ng kapitan ng BRP Suluan na tinamaan din pala ang kanyang barko sa nangyaring banggaan. Kung makikita itong flagpole ng BRP Suluan, bumaluktot ito. Matapos dumikit at bumangga rin dito yung barko ng PLA Navy. Ito yun yung mangyari, yung bangga nila ng China Coast Guard. So ganun kalapit itong tatlong barko. Bumangga yung China Coast Guard doon sa PLA Navy at ito namang PLA Navy ay dumikit dito sa barko ng Philippine Coast Guard at bumangga nga at tinamaan itong flagpole. Sa ngayon ay nag-disengage na itong barko ng PLA Navy at medyo lumayo na ng konti sa amin pero sumusunod pa rin dito sa aming sinasakyan habang kami ay palayo ng Baho de Masinloc. Narito ko ngayon dito sa likurang bahagi ng BRP Suluan at makikita rito sa aking likuran itong damage na natamon itong barkong ating sinasakyan noong bumangga rito yung barko ng PLA Navy. Ito lamang yung damage na natamon itong barko. Pero kung hindi daw dahil sa excellent na seamanship nitong barko ayon mismo sa PCG ay posibleng mas matindi pa yung nangyari dito sa barkong ating sinasakyan at posibleng pagbulan pa ng mas malalang insidente. Yan ang latest mula dito sa BRP Suluan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Binuntutan at binomba rin ng tubig ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Baho de Masinloc. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, sa ating likuran makikita ninyo yung mga mangingisda at yung kanilang bangka na natulungan ng resupply mission ng BIFAR. Dito yan sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Nang datna ng routine maritime patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pasado alas 6 ng umaga, ang Baho de Masinloc nakapalibot na sa bahura ang hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Maya-maya pa nagsagawa ng radio challenge ang China. This is China Coast Guard Social River 6. We are conducting a routine patrol in accordance with the law in the waters of Huangya Island of the People's Republic, China. Agad ding sumagot ang BIFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Bandang alas 8 ng umaga, nag-shadowing na ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng sinasakyan nating Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Datu Bangkaya. 19 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc. Kanina, itong China Coast Guard 3306 ay nasa may gilid lang natin. Pero ngayon ito ay nagmaneuver na papunta sa ating gawing harapan. Sa di kalayuan, binugahan na rin ang tubig ng China Coast Guard ang isa pang partner MMOV ng BIFAR na Datu Sumkat. At matapos ang ilang saglit, nagtangka na rin silang i-water cannon ang barko namin. 17 nautical miles ang layo natin mula sa Baho de Masinloc. Pero ngayon pa lang ay narito na itong China Coast Guard 3306 at kasalukuyang nagsasagawa ng pag-water cannon sa atin na tila ba hudyat na tayo ay wag lumapit pa dito sa Scarborough Shoal. Iniikutan ng China Coast Guard ang BIFAR vessel habang nag-water cannon pero halos di naman ito umabot sa BIFAR vessel. Hinarangan at sinusundan din nito ang mga BIFAR vessel lalo na nung lumalapit na sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng mga harassment na ito, idiniretso ng BIFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa mission. Tinagpo nila ang mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc para sa isang resupply mission. Namahagi sila ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel. Mahalagang ayuda na raw ito lalo't halos di sila makapangisda sa lugar dahil sa presence ng China sa Baho de Masinloc. The Coast Guard vessels BRP Teresa Magbanwa and BRP Suluan are still in the vicinity of Baho de Masinloc at namimigay ng ayuda sa ating mga mangingisdang Pilipino. We're actually right now ongoing ang pagdidistribute natin ng fuel subsidy and even fuel, ice, no? Para mas mapatagal ang operation ng ating mga mangingisdang Pilipino. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gasto sa aming bangka
Hindi po kami makakilos na malayo maigi ay gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. Ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016, isang traditional fishing ground ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni Gan Yu, spokesman ng China Coast Guard, na hindi raw pinansin ng Pilipinas ang mga babala nila, kaya nagsagawa sila ng mga hakbang para i-expel daw ang mga barko ng Pilipinas dahil teritoryo raw ng China ang Scarborough Shoal. Alinsunod naman sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016, wala raw legal basis ang 9-dash line na ginagamit ng China para angkinin ang West Philippine Sea. Vicky, magdidilim na pero tanaw pa rin natin ang hindi bababa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nagmapatsyag sa ating posisyon. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Hindi manghahamon, pero hindi rin uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol nito sa sarili. Yan ang idiniin ng Pangulo sa gitna ng bagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng panibagong panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating bansa. We have never instructed any of our vessels to back out. We have a duty to perform, and that is to defend the country. So no, we never back down. Pero hindi rin naman daw tayo naghahamon ayon sa Pangulo. We do not intensify our operations, we just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. Wala tayong interes na pasukin kahit sino, napuntahan na kahit sino, sugurin kahit sino. But we have to do this because we are under threat. We are forced to do this. We do not want to do this. We are forced to do this. We will stop doing it when the threats stop. Tigil na yung mga threat, we can all sit more safely at home. Kung tutuusin ayon sa Pangulo, wala raw Pilipinong gustong magkagyera. Kahit sundalo o Coast Guard pa raw, ginagampanan lang daw nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa isang pahayag, nanindigan naman ang Department of National Defense para sa Philippine Coast Guard sa harap ng malupit at walang saysay raw na kilos ng China sa West Philippine Sea. Sabi ng DND, hindi tayo pasisiil. Ikinagulat din ng Pangulo ang paghahain ng China ng matinding protesta matapos ang pahayag ni Marcos na madadamay ang Pilipinas kung magkakaroon ng komprontasyon ng China at Amerika dahil sa Taiwan. I'm a little bit perplexed why it would be characterized as such, as playing with fire. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. And I think because of the narrative coming out about playing with fire and being provocative and all of that, kaya nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Tiklo sa magkaiwalay na operasyon sa Quezon City ang dalawang suspect umano sa carnapping. Kabilang ang isang nambiktima ng sariling tiyuhin. Sa isa sa mga operasyon, tinarget ang isang jeepney dahil minamaneho ng isa sa mga suspect. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Saan ba yung garahe niyan? Binuntutan sa kapinatabi ng PNP HPG at ng Baguio City Police ang pampasaherong jeep na ito sa isang bahagi ng Aurora Boulevard, Quezon City. Nakumpirma na ang driver ang may warrant of arrest na 4 na taon nang pinaghahanap sa Cordillera Administrative Region sa kasong paglabag sa anti-carnapping law. Siya po ay nagrenta ng sakyan at ito po ay hindi na po niya binalik. Patuloy namin siyang sinusubok na makuna ng panig. Sa Novaliches, hinuli ng mga operatiba ng Task Force Limbas ng PNP HPG ang lalaking ito na wanted din sa kasong carnapping. Sa impormasyon din po nakuha po ng inyong PNP HPG, siya po ay nakadali na ng hindi bababa sa 20 sasakyan. Ngayon,
tumutulong po yung PNP HPG para tukuyin at alamin ang lokasyon ng mga sasakyan pong kanyang nakuha. Ayon sa HPG, isa ang passenger van ni Teacher Camille. Di niya tunay na pangalan sa mga nirentangay ng suspect. Nakita po namin na yung aming van ay nasa Tacloban na. Ang mas masaklap, nailipat daw ng suspect sa ibang pangalan ang van ng biktima kahit ito'y hinuhulugan pa. Dugot pawis daw nila mag-asawa ang pinangpundar nila ng sasakyan na gagawin sana nilang pang-sideline. Nananawagan po ako sa LTO. Sana po ma-stop na po yun to kasi hanggang ngayon hindi po namin ma-pull out yung unit namin kasi pinapakita po sa amin na legally transferred po yung van. Yung ginawa ho sa amin na ganito sobra aksaya oras, panahon, pera, tsaka yung threat na kami po ay paulit-ulit binabalikan ng financing dahil hindi ho namin mabayaran yung sasakyan na wala naman sa amin. Sobrang hirap po. Sobrang hirap. Pati sariling tiyuhin, tinalo raw ng suspect. Tinangay ang bagong pickup truck nito at hindi na isinauli. Sabi niya, ginamit niya papunta ng Bicol. Hindi niya ibinalik. Sabi ng HPG, sabit din sa pasalo at labas kasa carnapping scheme ang suspect. Nakakapaglabas daw ito ng brand new na mga sasakyan gamit ang peking identification at bank documents. Bank financing po natin or yung mga dealers na nag-re-release nito po mga sasakyan or motorsiklo. Pangalawa po dyan, unang-una yung mga kababayan po nating magagamit naman din yung kanilang identification or yung mga nagpapagamit dito po sa mga ganitong grupo. Dati po is legit naman po akong buy and sell. So may mga pumasok lang po sa akin ng mga transaksyon na in-expect ko po na okay. Bandang huli po nung na-deal ko na illegal pala yung mga transaksyon. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Na-inquest na ang mga driver ng kotse at truck na nakasagasa sa isang konduktor sa Cavite na nagresulta sa pagkakahati ng kanyang katawan. Ang unang nakabanggang driver, nakainom pa ayon sa mga pulis. Babala, sensitibo po ang balitang tinutukan ni Oscar Oida. Pero yung yakap niya po parang iba na po eh. Iba po yung pakiramdam ng yakap niya, tapos basta iba po. Di pa rin matanggap ni Mikey Balatbat ang sinapit ng kinakasamang si Manny. Ang konduktor ng bus na nahati ang katawan matapos magkasunod na matumbok ng isang kotse at isang truck sa General Trias, Cavite hating gabi kahapon. Dinatnan ko siya sa tanggapan ng General Trias Cavite Police Station kanina. Sobrang sakit po. Kasi po, may tatlong anak po kami. Tapos siya lang po yung nagtatrabaho. Karumal-dumal po, tapos hindi niya po deserve yun eh. Sana mabigyan po ng stisya yung pagkawala niya po. Ayon sa kasamahan ng biktima, paggarahe na sila nang mangyari ang aksidente. Sakto kasi yung pagbaba niya, papasok na ako sa garahe, biglang may sumulpot na kotse. Mabilis ang takbo eh, pag-iwang-giwang pa. Pagkabundol kay Manny ng kotse, tumalsik siya sa ibang lane kung saan naman siya nasagasaan ng dump truck. Mabuti na lang mayroong police movie na nakabuntot pala sa amin. Kaya pinahabol ko yung nakabangkain na kotse. Sa ngayon ay naaresto na pareho ang mga driver ng kotse truck na nakadisgrasya sa biktima. Ang driver ng kotse na unang nakasapol kay Manny, nakainom ayon sa mga pulis. As a result also ng medical examination ng driver ng kotse, nakainom po siya, intoxicated. So medyo malayo-layo na po sa area nung na-intercept siya nung mga patrol natin. It could aggravate the circumstance of the case po. But it will depends on the court na magta-try po dito sa soon to be respondent po natin. Sumailalim na rin sa inquest proceedings ang dalawang driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng kotse. Ang driver naman ng truck, sinabing wala siyang kasalanan sa nangyari. Wala akong dahil siya po ang may sa akin isabit lang po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Hahabulin ang mga sindikatong hoarder umano ng beep card sa gitna ng kakulangan ng mga ito ayon sa Transportation Department. Pinaalis din ang kagawaran ng ilang nagtitinda malapit sa isang istasyon ng tren. Pero may ilang humirit na nagbabayad sila ng renta. Nakatutok si Joseph Moro.
Siksik ang pila papasok ng mga istasyon, mahabang pila sa tiketan, at kulang na top-up card. Sa mga kalbaryong ito ng mga suki ng MRT3 at LRT1 ang hulyang hindi na napigil ireklamo ng isang commuter diretso kay Transportation Secretary Vince Dizon. Wala siyang mabiling beep cards para sana iwas pila. Anong stasyon? Trapa lang ata. Hindi ko mabitawan. Tapos resort ordering online and it's 399. May sindikatong bumibili ng maraming beep card sa mga vending machine. Tapos binibenta online ng 300. Yon, kailangan i-crackdown natin yun. Kaya nakipagpulong na ang kalihim sa kumpanyang gumagawa ng beep cards, bagay na kinumpirma ng kumpanya. Pagtitiyak nito, may sapat na supply ng beep cards at handa sila mag-supply sa mga tren. Pero bukod sa kulang ang beep cards, kulang din ang mga vending machine na naglalabas ito lalo tuwing rush hour. Pinadadagdagan na ito ng kalihim. Ito yung gustong bawasan ng Department of Transportation, yung mahabang pila sa mga vending machine para doon sa mga bumibili ng ticket dito sa LRT, Line 1 at saka sa MRT. Pinuna rin ni Dizon ang mabagal na proseso para sa 50% discount ng mga estudyante at senior citizen na kailangan pang pumirma. Kawawa naman yung mga estudyante. Binigyan nga natin ng diskwento tapos pinapahirapan naman natin. Tingin ko naman makakahanap kami ng paraan. Nasisikipan din si Dizon sa entrada ng mga istasyon dahil sa mga vendor kusang nagbaklas ang ilang nasa footbridge na konektado sa mga tren na aminadong iligal ang pwesto nila. Alis kami. Saglit-saglit lang kami dito, sir. Pero may ilang nagsabing may binabayaran silang renta sa Metro Point na namamahala ng mall ng karugtong ng MRT3 Taft Station. 3,000 a day. So 90,000 a month. Ito kayo? 3,000 isang araw binabayad mo dito. Pasensya na kayo kasi bawal to. Hindi naman sa Metro Point ito. Hindi kaya nga, hindi nyo kasalanan. Ayon kay Dizon, kakausapin nila ang mall management. Sinusubukan rin makuha ng GMA Integrated News ang panig nito. Maglalagay daw ang DOTR ng mga tauhan ng Coast Guard para maiwasan ang pagbabalik sa pwesto ng mga umalis. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Patay ang 3 miyembro ng teroristang grupong Maute nang salakayin ng mga pulis at sundalo ang kanilang kuta sa Lanao del Sur. May mga inabutan ding umayoy child warriors. Nakatutok si June Veneracion. Madaling araw ng Sabado, nang pasukin ng mga pulis at sundalo ang pinagtataguan ng mga teroristang pugante mula sa Dawla Islamia Maute Group sa Lumbayanagi, Lanao del Sur. Nagkaputukan ng mga tropa ng gobyerno at teroristang grupo. Mabilis lang yung firefight, siguro mga 3-5 minutes, ganyan. 3-5 minutes at nagkaroon ng short din na pursuit. Pagkatapos ng engkwentro, 3 bangkay ng mga miyembro ng Maute Group ang natagpuan. Nasa kote rin ang 3 umano'y child warriors na edad 16 at 17. Lahat sila pawag by warrant of arrest para sa kasong murder at homicide. May mga investigasyon din tayong ginagawa, gaya nitong recruitment ng mga child warriors. Ina-identify natin ang mga recruiters nila para masampahan ulit ng kaukulang kaso. Mas aggressive nga yung mga minor de edad. Probably, siyempre, walang kinatatakutan, walang masyadong discernment pa. So, mas dangerous. Sa puwersa naman ng mga sundalo, isa ang sugatan. Na-recover ng PNP at AFP sa pinagtaguan ng mga Maute ang iba't ibang kalibre ng baril, granada, mga blasting cap, at mga watawat ng teroristang grupong ISIS na sinasabing kaalyado ng mga Maute. Kasama sa mga na-recover doon sa enkwentro ang mga war materials, nagko-contain din ng kanilang mga plano. So we are still under, in-exploit natin ang mga dokumentong to para ma-preempt natin kung ano man ang plano nilang kasunod. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may panibagong bagyo na mino-monitor ngayon, ang bagyong Goryo na posible pang lumakas habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,060 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at bugsong aabot sa 135 kilometers per hour. Pa-west-southwest ang pagkilos nito sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong kumilos pa west-northwest simula po bukas at maglandfall sa eastern coast
ng Taiwan sa Miyerkules. Kapag lumapit na sa Taiwan, hindi inaalis ang tsansang mahagip ng malakas na hangin ang extreme northern Luzon. Miyerkules ng gabi ay posibleng nasa labas na ito ng PAR. Walang direktang epekto ang bagyong Goryo pero magpapaulan ang habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Palawan, Sulu Archipelago at Soxargen. Mas malawakan na ang mga pag-ulan sa hapon, posible yan sa Cordillera Administrative Region, Central at Southern Luzon, Bicol Region, pati sa halos buong Visayas at Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, gaya po kanina, ay mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon o gabi. Samantala bukas, August 12, ang peak ng Perseid meteor shower. Ayon po yan sa Pag-asa. Pinakamagandang mag-abang bandang alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, lalo na po kung hindi maulap. Isa ito sa best meteor showers kada taon dahil posible ang umabot sa mahigit 100 bulalakaw kada oras. Nagmahal na ang imported na bigas sa ilang pwesto kahit hindi pa umiiral ang import ban para riyan. Sumbong yan sa Agriculture Department nang mag-inspeksyon sa isang palengke sa Maynila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dating 1,000, naging 1,040 ang puhunan. So, sa bagay na po iyan, hindi po makakaya para po sa MSRP na 45. Tumaas raw ang presyo ng isang uri ng bigas na imported mula sa Vietnam. Ayon sa isang rice retailer sa Quinta Market. Binalita niya ito kay Trade Secretary Cristina Roque na naglibot sa Quinta Market at isang supermarket sa Maynila kasama ang Department of Agriculture. Naunang ipinatigil ni Pangulong Marcos ang pag-i-import ng bigas mula sa ibang bansa simula September 1 para raw hindi bumagsak ang presyo ng bigas sa panahon ng anihan ng lokal na magsasaka. Dahil patuloy pa rin ang pagpasok na imported rice, wala raw dahilan para tumaas ang presyo nito. Definitely we'll be looking into that. Meron po tayong MSRP ngayon for local, for imported so dapat po sumusunod po sila sa ating mga MSRP. Titignan po natin kung talagang sino po ang nagtataas, yung distributor ba, yung importer ba o yung retailer lang. Tatagal ng 60 days ang ban sa pag-angkat ng bigas na timing sa anihan ngayong September hanggang October. Ayon sa DA, tumaas ngayon ang presyo ng palay ng hanggang 4 na piso kaya makabubuti ito sa magsasaka. We are expecting record harvest. Marami kang harvest, marami kang inventory, so naturally talagang bababa ang presyo. Yung importation ban talaga ay dinisenyo, itiniming na doon sa panahon ng harvest para hindi ma-depress yung presyo ng palay. Posible raw resulta ng espekulasyon ang umano'y paggalaw ng presyo ng imported rice. Speculation kasi nasabi nila na merong import ban pero mali na sabihin na wala nang imported kaya nagkakaroon na ng pagtaas. Hindi dapat ganoon. Ikinatuwa naman ng DA na merong ilang tindahan na nagbebenta ng 35 pesos kada kilo ng bigas sa Quinta Market. Ang karning baboy nasa 390 pesos per kilo ang kasim sa Quinta Market, 430 pesos kada kilo ang liempo. May pagtaas ng presyo sa ilang uri ng gulay dahil sa nagdaang bagyo. Bumisita rin ang grupo sa isang supermarket. For the Quinta Palengke, maganda yung presyo lalo na sa pork. Malaki yung binaba ng presyo ng baboy. For the vegetables, the prices are a little bit on the high. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ikinabahala ng Pangulo kung paano na-corner ng 15 kontraktor lamang ang 20% ng pondo para sa mga proyekto kontra baha ng gobyerno. Inilabas niya ang listahan ng mga ito. Nakatutok si Mariz Umali. Mga mamamayan. Mahiya naman kayo. Matapos iutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang investigasyon ng posibleng korupsyon sa mga flood control project sa kasalukuyang administrasyon, ibinunyag niyang batay sa paunang pagsusuri, aabot daw sa mahigit 545 billion pesos ang inilaan para sa halos 10,000 proyektong kontrabaha sa buong bansa mula Hulyo 2022. I don't know about you, but that is a very big number. By any measure, that is an enormous number. Inilabas ng Pangulo ang listahan ng 15 top contractors na naka-corner down ng tinatayang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kung susumahin, 20% yan ng kabuuang pondo, kaya nabahala ang Pangulo.
This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Tinukoy din ng Pangulo ang pangalan ng 5 sinasabi niyang contractor na may proyekto sa halos buong bansa. Hinahanap pa namin ang mga kontratistang binanggit ng Pangulo para mahingan sila ng pahayag. Isa pang obserbasyon ay mahigit 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos na hindi tinutukoy ang eksaktong uri ng flood control na itinatayo. Bukod dito, marami rin daw proyekto sa iba't ibang lokasyon ang may eksaktong magkakaparehong halaga ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Ipinagtataka rin ng Pangulo kung bakit hindi tumutugma ang mga probinsyang may pinakamaraming flood control project sa top 10 na pinakabinabahang probinsya. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph na inilunsad niya ngayong araw. I encourage everyone to look into this and say your piece. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ilang araw matapos magdulot umano ng sunog, masangsang na amoy naman ang inireklamo laban sa mga nagtatanso sa Tondo, Maynila. Panira umano ng tulog ang baho ayon po yan sa ilang residente. At nakatutok si Bea Pinlac. Hindi pa sumisikat ang araw nitong linggo. Naantala na ang tulog ng ilang residente ng Barangay 104 Tondo, Maynila dahil sa nakasusulasok na amoy ng nasusunog na kalakal. Ayon sa ilang residente, isang grupo ng mga lalaki ang nakita nilang nagsusunog ng tanso sa gilid ng Kapulong Highway. Magigising ka na lang, nangangamoy at tanso na, akala namin nasusunog na yung lugar namin. Unang-una po yung health po namin, may sanggol team po dito sa amin, tsaka mga senior po. Matapos magsunog, ibinebenta umano ng mga lalaki ang tanso sa junk shop. Hindi mo titigil yan? Gusto mo ipahuli kita sa pulis? Anong pasensya? Itigil mo yan, bawal magsunog dyan. Ayon sa barangay, gabi-gabi silang may nirerespondehang reklamo tungkol sa mga dumarayong grupo ng mga lalaki roon, ang iba, mga minor de edad. Ang problema, lagi raw nakakatakas ang mga ito. Pagkagato ng dilim, magpe-prepare na sila na sindi ng kanilang mga kalakal na susunugin na hindi talaga taga sa amin. Alam na yung kalakalan nila, alam na aral sila sa mga ganyang negosyo, trabaho, paano sila kikita. Kada reklamo, talagang pinupuntahan po namin. Kaya lang po, minsan meron po silang yung lookout. Pag umano po kami, mga nagtatakbuhan na sa kabilang barangay po. Tinutukoy pa ng mga otoridad kung sino-sino ang mga nagsusunog ng tanso. Pinaigting na rin daw nila ang pagronda sa lugar. Labag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang open burning o pagsusunog ng basura. Posibleng pagmultahin o makulong ang mahuhuli.
Ayon sa DENR, delikado ang open burning ng basura sa kalusugan at nag-aambag din ang usok nito sa global warming. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Dumipensa si Vice President Sara Duterte laban sa mga punang madalas siyang mag-abroad. Ipanaliwanag niya rin kung saan lang niya sasagutin ang mga aligasyong nabanggit sa impeachment complaint. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Lumahok si Vice President Sara Duterte sa Karayawan Festival 2025 Tribal Village Tour sa Magsaysay Park sa Davao City ngayong hapon. Dito, sa panayam ng media, sinagot ng bise ang puna na madalas daw siyang nangingibang bansa. Sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagda-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Inulit din ni Duterte, handa niyang sagutin sa tamang venue ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint na idineklarang walang bisa ng Supreme Court. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue. Bibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Tinanong din namin si VP Sara tungkol sa abogado ng kanyang ama sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman. Ang tugon ni Kaufman, ang bise bilang isang abogado, ang kwalipikadong maghusga tungkol sa kanyang trabaho bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, buo ang tiwala nila sa abogado. Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Based pa lang sa nominations, posibleng maging star-studded ang FAMAS Awards this year. Sa films, may nomination na agad ang Green Bones, Balota at Hello, Love Again. Habang sa acting awards, kahanay ng mga ilang veterano na ang ilang young stars kabilang ang isang kapuso ex-housemate. Makichika kay Athena Imperial. Sa 73rd edition ng Oldest Film Industry Award-giving body sa bansa na FAMAS o Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards, samot-saring nomination ang nakuha ng mga pelikula ng GMA Pictures. Kabilang dyan ang multi-awarded film na Green Bones na may 10 nominations kasama ang Best Picture at Best Screenplay. Nominated din for Best Director si Direk Zig Dulay at acting nominations para kina Ruru Madrid, Alessandra De Rossi at Dennis Trillo. 5 nominations naman ang nakuha ng certified all-time box office hit na Hello, Love Again ng GMA Pictures at Stars Cinema. Kabilang dyan ang acting nominations para kay Catherine Bernardo at Asia's multimedia star Alden Richards. Makakatapat ni Dennis at Alden sa Best Actor race si Adamus ng Encantadia Chronicles Sangre Kelvin Miranda para sa pelikulang Chances Are You and I. Nominado rin for Best Supporting Actor si Beauty Empire cast member Sid Lucero para sa pelikulang Topak. Bukod kay Sid at Ruru, vying for Best Supporting Actor din si Will Ashley for Balota. Ikinagulat ng Nation's Son nang malaman ang nomination last night after ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition The Big Collab FanCon opening. May 3 iba pang nominations ang Balota.
ang Best Picture, Best Screenplay at Best Actress para kay Marian Rivera. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa halip na total ban sa online sugal, iminungkahi ng Bangko Sentral ang pagbabawal sa mga government employee at mga nakatatanggap ng ayuda sa gobyerno na tumaya online. Para riyan, kailangang i-profile muna lahat bago maglaro. Plano ring itaas ang pinakamababang taya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago pa ang pagdinig tungkol sa masasamang epekto ng online sugal ng Senate Committee on Games and Amusement sa Huwebes, napag-usapan na ng economic team sa isang forumang paghihigpit sana rito. Mismong si Finance Secretary Ralph Recto sinabing tutol siya sa online gambling. Pero base raw sa datos, kumikita ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng 50 billion pesos mula sa online gambling. I would prefer, and if you can't stop it, assuming you could not, I prefer what the BSP is doing with new regulations to make it difficult for young people to be able to gamble through your cell phone, through using of the wallet. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahalagang malaman ang profile ng gustong tumaya sa online gambling. Batay dyan kung papayagan silang maglaro. You can't just go to your phone and then press one icon. No government employees, which relies on a good KYC system. No one who receives ayuda, I think, should be allowed to gamble. Maaari rin anilang itaas ang pinakamababang maaaring itaya sa online gambling na dapat munang bayaran bago pa makapaglaro. There can be a minimum entry level. For example lang, again, there's a minimum entry level, let's say, of 1,000 pesos. And a minimum bet of 100 pesos. That way, you don't have somebody coming in, a desperate person coming in with 100 pesos and betting everything he has on one bet. I completely agree with the proposals of my colleagues, but particularly the more informed regulation. Sa ngayon, ayon sa DOF, 40% lang ng mga online gambling firm ang regulated, habang malaking bahagi o 60% ay maituturing na informal at hindi regulated. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Kilig, saya at excitement. Literal na nag-collab ang mga kapuso at kapamilya housemates to give back sa fans para sa kanilang The Big Collab FanCon. At sinuklian niya ng grabing energy from the crowd na OA din ang props at pag-cheer. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Pagpasok pa lang, pasabog agad ang PBB Celebrity Collab Edition housemates sa The Big Collab FanCon. Sulit ang bitbit na LED signs, banners at light sticks ng fans na pumuno sa Araneta Coliseum. And the energy went up pa sa moment ni na AZ and Charlie. Together glowing din ang Asver duo ni na AZ at River sa kanilang dance number. And with their voices, nangharana ang PBB boys habang namimigay ng flowers sa audience. Ang ilang girls naman, talagang golden sa rampa performance. Sobrang laki ba salamat po namin. Binabalik lang po talaga namin lahat sa kanila po. Sana maparamdam namin yung pagmamahal nila kasi all throughout our journey parang puro sila yung nagbibigay sa amin. Really thankful talaga sa efforts nila kasi I saw people flying to Manila just to watch the show. Ibang klase talaga yung support na binibigay sa amin. Grabe yung feeling. Done hiding na rin ng dating Little Mika dahil ang dati niyang viral meme song na Sino Nga Ba Siya, officially released streaming song na dinuet nila ni Clarice. Shining din ang Cheres duo ni na Charlie at Esnir sa breathtaking cheer dance number. Dahil sa kanilang chemistry, tila born naman para kakiligan ang ships ng collab. From the big winner duo na Breka ni na Brent and Mika, to Az Ralph ni na AZ at Ralph, at Kesh ni na Kira at Josh.
Pero ang pinaka-OA sa kilig, ang love triangle ni Dustin, Bianca at Will. Waited so long to break walls ang atake ni Will. Put these patterns in the past ang atake ni Dustin. Bianca tried to play both sides, pero ang ending, Will pala ang layag. Laro. Sorry kung tinapakan ko yung love team nyo, ha? Aranema, sabay-sabay! Together glowing din sina Miss Universe Philippines 2023 Michelle D with Black and Isnir sa Disney's Child Reunion. Golden din si Ma'am Castro with Voices of Rawi while dancing. Si Will may impromptu actingan pa with Cyril. May moment muli ang PBB boys with their A-front rod. In between production numbers, no fears, no lies naman sa Q&A with housemates, tampok ang juicy questions from fans. After dreaming hard, they came so far, born to be glowing. Sobrang nakakataba ng puso na, minamahal nila kami unconditionally. Naiyak ako kasi parang grabe ang now na nakalabas na kami ng bahay ni Kuya grabe talaga yung suporta nila sa amin ni Bianca. At dahil sa kanilang fans, the housemates now believe they are the stars they're meant to be. We formed a family inside the house and that explains the essence of collab really for me. We're so grateful for them. Grabe yung support nila for us and this is our way rin of giving back to them. Naroon din para sa kanilang moment, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Hindi to nagtatapos sa concert dahil marami pa ibang nakaplano na collab with our housemates. So abangan nila yan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Teka, may pahabol tayong balita. Oo, Vicky Emil. Habulan din sa dagat pero nakaka-good vibes naman. Hindi banggaan. Para ito sa mga nabitin po sa weekend, mga kapuso. Oo, mga cute at nakakagigil na dolphins. Dolphins! Sige na nga, nasaan na siya? Ay, yun. Hindi pa makita. Mayat-mayang sumisilip at tila nakikipaglaro sa isang mangingisda ang mga dolphin na namataan sa banggi sa Ilocos Norte. Ang iba, lumalapit pa raw sa bangka at parang nakikipagkarera habang papunta siya sa laot. Dati na raw may mga nakikitang dolphin doon pero ngayon lang yung ganito karami. Kaya po mahalaga yung pagprotekta natin sa mga dagat natin, di ba? At yan naman, Vicky, ang tiniyak ng LGU at ng mga residente doon na talagang pangangalagaan nila yung mga dolphin. Hindi lamang Sa bayan po pala ng Banggi. Yan din yung windmill. Pala yung mga yung mga dolphin. Mga dolphin. When manong. Ay, naku, ano ba yun? Agyaman na kapo. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.